May mga tao talaga na gustong makapagtapos sa pag-aaral pero pinagkaitan ng mundo nang dahil sa kahirapan. Pero kapag napagbigyan makapag-aral at ng pagkakataon ay sisikapin na magkaroon ng magandang kinabukasan. Ikaw, nakapagtapos ka ba sa iyong pag-aaral o isa ka sa mga mahihirap na hindi nakapagtapos? Kung ganon ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang amoy ng pritong isda at suka ang pumupuno sa maliit na espasyo ng lutong bahay ni Aling Cora. Sa kabila ng masarap na aroma, may kalungkutang nakabitin sa hangin. Isang anino ng pag-asa na unti-unting lumalamlam. Si Aling Cora, edad 55, ay masuyong naghahalo ng sinigang sa isang malaking kaldero. Habang ang mga mata niya ay nakatanaw sa labas ng bintana. Ang kanyang karinderya, pangarap niya mula noong bata pa siya, ay hindi na ganoong dinarayo. Ang mga pader ay tila nanghihina na, ang mga mesa ay gasgas na, at ang kawayang upuan ay umuungol na sa bawat pag-upo. Magandang gabi po, Aling Cora. Isang mahinang boses ang bumati mula sa likuran. Si Aliyah, ang kanyang labandera ng pinggan, o dishwasher, gaya ng mas gusto nitong itawag, ay kalalabas lamang mula sa kusina. Ang mga kamay ay basa pa at nakasabit ang tuwalya sa balikat. Si Aliyah ay 20 anyos, tahimik at masipag. May kalungkutang nakapinta rin sa mga mata, tulad ng kay Aling Cora. Walang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan ni Aliyah bago siya napadpad sa karinderya ni Aling Cora 1 taon ang nakararaan. Tanging ang katotohanan lang na siya'y ulila at maghahanap ng trabaho. Magandang gabi rin, Aliyah. Sagot ni Aling Cora, pilit nang umingiti. Tapos ka na ba? Opo, Aling Cora. Lahat po ay malinis na. May iuutos pa po ba kayo sa akin para bukas? Tanong ni Aliyah. Bawat salita ay may paggalang. Tinitigan ni Aling Cora ang dalaga. Bukod sa paghugas ng pinggan, tumutulong din si Aliyah sa paghihiwa ng gulay, paglilinis ng karinderya, at minsan sa pagbibigay ng pagkain sa mga customer. Napansin ni Aling Cora ang kakaibang katalinuhan ni Aliyah, ang kanyang pagiging observant. Minsan, nahuli niya itong sumusulyap sa kanyang recipe book o nagtatala sa isang maliit na notebook habang abala ang karinderya. Palihim itong magbibigay ng mungkahi kung paano ayusin ang pila ng customer o kung paano maging mas presentable ang mga ulam. Isang gabi habang nagliligpit si Aling Cora, nakita niya ang abandoned notebook ni Aliyah sa isa sa mga mesa. Sa pagnanais na isauli, binuksan niya ito. Doon, hindi niya inaasahang makikita ang mga detalyadong sketch ng mga kusina, mga layout ng restaurant, at mga tala tungkol sa food costing at marketing strategies. Sa isang pahina, may nakasulat na tanong, paano ko kaya mapapaganda ang lutong bahay ni Cora para maging isang tunay na restaurant? Napuno ng pagtataka at paghanga ang puso ni Aling Cora nang makita siya ni Aliyah na mutla ito at mabilis na kinuha ang notebook. Pasensya na po, Aling Cora, bulong ni Aliyah. Yumuko ang ulo sa hiya. Hindi ko po sinasadya. Aliyah, ano to? Mahinang tanong ni Aling Cora. Pinaplano mo bang magtayo ng sarili mong karinderya? Umiling si Aliyah, ang mga mata ay puno ng lungkot. Pangarap ko po noon ang maging chef o kaya po magkaroon ng sariling restaurant. Nakapag-aral po ako ng culinary at hospitality management sa unang taon. Pero pinahinto po ako dahil nawalan po ng trabaho ang nagpapaaral sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kaya po ako nagtatrabaho dito para makatulong po sa sarili ko at makapag-ipon para makabalik po ako sa school. Isang kirot ang naramdaman ni Aling Cora. Nakita niya ang kanyang sarili kay Aliyah.
isang taong may pangarap, ngunit pinipigilan ng tadhana. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang engrandeng restaurant ay matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit nang makita niya ang notebook ni Aliyah, tila muling bumalik ang apoy. Aliyah, sabi ni Aling Cora, kinuha ang kamay ng dalaga. Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral? Nag-angat ng tingin si Aliyah, gulat sa tanong. Opo, Aling Cora, pero imposible po. Mahal po ang tuition. Paano kung sabihin kong tutulungan kita? Ani ni Aling Cora. Ang bawat salita ay may bigat. Ako ang magpapaaral sa'yo. Ang tanging kondisyon ko, tatapusin mo. At pagkatapos, uuwi ka dito. Hindi makapaniwala si Aliyah. Tumulo ang kanyang luha. Pero, Aling Cora, paano po kayo? Huwag ka mag-alala sa akin. Hindi mo lang basta huhugasan ng mga pinggan ko, Aliyah. Nakita ko ang iyong galing. Ang mga ideya mo. Ikaw ang magpapatuloy ng pangarap ko. Galing sa puso ang pasalamat ni Aliyah. Salamat po, Aling Cora. Maraming salamat po. Mula noon, umikot ang buhay ni Aliyah sa pag-aaral at pagtatrabaho sa karinderya ni Aling Cora. Gabi-gabi, matapos isara ang karinderya, magkasama silang umupo, nag-uusap tungkol sa mga aralin ni Aliyah, sa mga ideya nito para sa serbisyo, at sa mga recipe ni Aling Cora. Si Aling Cora ay nagtipid, halos wala nang itira para sa kanyang sarili. Maitawid lamang ang pag-aaral ng dalaga. Ibinenta niya ang ilang alahas ng kanyang ina at minsan pa nga ay nangungutang na. Ngunit sa bawat pagtaas ng marka ni Aliyah, naramdaman niyang sulit ang lahat. Dumating ang mga sumunod na taon na may dalang pagbabago. Habang nagiging mahusay si Aliyah sa pag-aaral, unti-unti namang nawawala ng sigla ang lutong bahay ni Cora. Maraming bagong kainan ang nagsulputan sa lugar. Mga modernong fast food at coffee shops na nag-akit sa mga kabataan. Ang mga regular na customer ni Aling Cora ay unti-unti ring nawala. Ang iba'y lumipat na, ang iba ay mas pinili ang bago at mas mura. Ang dati niyang masiglang karinderya ay naging tahimik at malungkot. Isang araw bumisita si Aling Cora sa universidad ni Aliyah para sorpresahin ito at dalhan ng tanghalian. Doon nakita niya si Aliyah na nagpapaliwanag ng isang detalyadong negosyo sa harap ng kanyang mga klase. Ang kumpiyansa at husay ni Aliyah ang nagpapangiti kay Aling Cora. Ngunit ang ngiti ay naglaho nang marinig niya ang usapan sa likod niya. Ang alam ko, malapit na raw magsara ang karinderya ni Aling Cora. Bulong ng isang babae. Sayang, masarap pa naman ang luto niya. Oo nga, ang laki ng utang niya para lang makapag-aral si Aliyah. Sino ba naman kasi ang magpupuhunan sa isang dishwasher? Nabingi si Aling Cora. Ang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay nabiyak. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang magandang restaurant ay tila tuluyan ng naglaho. Nang makita siya ni Aliyah, agad itong lumapit at niyakap ang matanda. Aling Cora, bakit po kayo umiiyak? May problema po ba? Hindi makasagot si Aling Cora. Aliyah, tapos na yata ang pangarap ko, hindi ko na ata kaya. Narinig kong mga sinasabi nila, tama sila. Hindi na nakapagsalita si Aliyah. Niyakap lang niya ang mentor, ang kanyang pangalawang ina. Sa araw na yon, nagtapos si Aliyah bilang summa cum laude sa kursong Business Administration, Major in Hospitality Management. Ngunit sa halip na magdiwang, tanging lungkot ang naramdaman niya para kay Aling Cora. Kinabukasan habang tahimik na naglilinis si Aling Cora ng karinderya, umupo si Aliyah sa tapat niya. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang diploma. At sa kabilang kamay, isang makapal na folder. Aling Cora, tandaan niyo po ang pangako ko.
Uuwi po ako. Narito po ako, sabi ni Aliyah. Ang kanyang boses ay matibay. Hindi po ako papayag na matapos ang pangarap nyo. Nagsisimula pa lamang po tayo. Nagtaas ng tingin si Aling Cora. Ang mga mata ay puno pa rin ng pagdududa. Aliyah, wala na tayong pera. Wala na akong maipupuhunan. Hindi po pera, ideya po. Sagot ni Aliyah, binuksan ang folder. Pinag-aralan ko po ito sa loob ng 4 na taon. Ang galing niyo po sa pagluluto, ang mga recipe niyo. Ito po ang ating puhunan, ang sikreto natin. At may solusyon po ako sa bawat problema natin. Inilatag ni Aliyah ang isang detalyadong plano. Isang business proposal na nagpapakita kung paano nila bubuhayin muli ang lutong bahay ni Cora. Hindi bilang isang karinderya, kundi bilang isang moderno at eleganteng restaurant. Nagpapanatili ng lasa ng lutong bahay, ngunit may bagong presentasyon at karanasan. Ipinakita niya ang feasibility study, ang marketing strategy, at maging ang mga potensyal na investors na nakokontak niya sa tulong ng kanyang mga propesor. Aling Cora, naniniwala po ako sa inyo. Naniniwala po ako sa pangarap nyo. Mariing sabi ni Aliyah. Ako po ang magpapatakbo ng negosyo. Ako po ang maghahanap ng pondo. Ako po ang magpaplano. Kayo po, kayo ang magluluto ng mga pagkain. Magpapasarap sa puso ng mga tao. Magkasosyo po tayo. Nagtagal ang katahimikan. Tinitigan ni Aling Cora ang blueprint, ang mga detalyadong graph, at ang mga pangarap na nakasulat sa bawat pahina. Ang kanyang puso, na matagal nang nagluluha, ay unti-unting napuno ng pag-asa. Sa mga mata ni Aliyah, nakita niya ang sarili niyang pangarap at isang matibay na pananampalataya. Pero ang pangalan, sagot ni Aling Cora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ano ang ipapangalan natin? Ngumiti si Aliyah. Savor and spice, Aling Cora. Ang bawat kagat ay may alaala. Ang bawat ulam ay may aral. Hindi lang po ito pagkain. Kwento po ito ng ating paglalakbay. At ito po ay magsisimula sa inyong mga recipe. Sa loob ng sumunod na 2 taon, pinahirapan sila ng kanilang paglalakbay. Pinagsama nila ang lakas at talino, ang tradisyon at inobasyon. Si Aling Cora ang nagdidikta ng mga recipe. Nagtuturo sa mga bagong chef. Tinitiyak na ang bawat ulam ay may kaluluwa. Si Aliyah naman, gamit ang kanyang kaalaman, ang nagplano ng operasyon, ng marketing, ng pananalapi. Mula sa pagkuha ng maliit na pautang hanggang sa pagpapalamuti ng restaurant, bawat detalye ay pinag-isipan nilang dalawa. May mga pagsubok, may mga gabing halos sumuko na sila. Ngunit sa bawat pagbagsak, ibinabangon nila ang isa't isa. Ang dating tahimik na dishwasher at ang nalulungkot na may-ari ng karinderya ay naging magkasosyo. Isang pambihirang tambalan. At bumunga na nga ang kanilang pagsisikap. Ang Savor and Spice ay naging isang sikat na restaurant. Isang instant hit. Ang lutong bahay na may modernong twist, ang mainit na serbisyo, at ang kwento sa likod ng kanilang restaurant ay mabilis na kumalat. Ang mga lumang customer ni Aling Cora ay bumalik, kasama pa ang mga bagong muka na naghahanap ng kakaibang karanasan. Mula sa isang maliit na pwesto, lumaki ang kanilang negosyo. Nagbukas sila ng pangalawang branch, pagkatapos ay pangatlo. Ngayon, 10 taon matapos ang araw na nagtapos si Aliyah at nagbigay ng panibagong pag-asa kay Aling Cora. Ang Savor and Spice ay isa na sa pinakamalaking restaurant chain sa kanilang syudad. Isang gabi habang nakatayo si Aling Cora sa balkonahe ng isa sa kanilang pinakamalaking restaurant, pinagmamasdan ang mga customer na abala sa kanilang bawat kain. Ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang pisngi. Ngunit ngayong gabi, ang mga luha ay puno ng kagalakan at ng pasasalamat. Aling Cora, hindi po ba tayo bababa? Tanong ni Aliyah.
na nakabihis na ng eleganteng business attire. Ang kanyang muka ay puno ng kumpiyansa. Ang mga mata ay nagniningning. Humarap si Aling Cora kay Aliyah. Niyakap ang dalaga ng mahigpit. Salamat anak. Salamat sa pagtupad ng pangarap ko. Ikaw ang nagpatuloy ng buhay na akala ko'y tapos na. Ngumiti si Aliyah. Hindi lang po ito pangarap niyo, Aling Cora. Pangarap din po nating dalawa. Kayo po ang nagbigay daan. Kayo po ang nagtiwala sa isang dishwasher. Nilingon ni Aling Cora ang tanawin sa baba. Ang naglalaki ang resto, ang mga masisiglang ilaw, ang musika na humahalo sa tawanan ng mga tao, ang kanyang karinderya, ang kanyang maliit na pangarap ay lumago ng higit pa sa kanyang naisip. Hindi lamang niya ito narating, kundi kasama pa niya ang taong naniniwala rin sa kanya. Ang kanyang dishwasher, ang babaeng pinagtapos niya, ang siyang nagdala sa kanila sa tugatog ng tagumpay. At ngayon, Aling Cora, patuloy ni Aliyah, hinawakan ng kamay ng matanda. Ano po ang susunod nating pangarap? Nilingon siya ni Aling Cora. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong sigla. Ang susunod nating pangarap, Aliyah, ay ang ipagpatuloy ang pagbibigay ng lasa ng pag-asa sa bawat Pilipino. Ang ating kwento ang patunay ng bawat simpleng karinderya. May nagtatagong pangarap na kayang abutin. Basta may isang taong maniniwala. At sa magandang gabing yon, sa gitna ng kanilang dambuhalang restaurant, ipinagpatuloy ng dalawang babae ang paghabi ng kanilang kwento. Isang kwento ng pangarap, pagtitiwala at matamis na tagumpay. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang to? Makikicomment naman sa baba kung ano ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.